Hello, magandang gabi mga kajak, no? Tapos lang namin. So, tayo ay siyempre masaya pagka may naayos tayong sasakyan, no? Anyway, itong EcoSport na ito ay na-review ko na ito mga kailan kasi nga tino-troubleshoot natin bakit ayaw niya umatras. So, chinek natin lahat, pati loob na ng transmission, no? Binaklas natin yung kanyang dual clutch, tapos tinignan natin yung shift fork. And then wala tayong makita doon hanggang sa binuksan natin yung tinatawag na gearbox. No, yung tinatawag na yung likuran, yung gearbox niya. Chinek natin and then we found out na may putol o natanggal yung kanya stopper. No, ipakita ko sa inyo yung stopper na yan, yun ang dahilan kung bakit ayaw niya mag-reverse. Ito yung mga kajak. So ito mga kajak ko, ayan, naputol yan pero ang ginawa na lang natin dyan ay tinig weld, no? At yung TIG weld ay okay naman, matibay naman mga kajak, kaya ayan, maayos naman ang pagkaka-TIG weld dyan. So anyway mga kajak, yan yung naputol, no? At ngayon ay ibabalik na rin natin yung tinatawag na gearbox na ito at palagay ko naman dito ay tatagal, no? At ito ang may-ari naman na nakakaalam din ito dahil engineer din siya. Kaya ayan, ito yung kanyang gear. Okay? So ito mga kajak, naibalik na natin yung kanyang gearbox sa likuran at itong harap naman, na-reset ko na itong tinatawag na dual clutch niya. Ayan. So sinasalpak lang natin na maayos, and then mamaya i-road test na natin kung okay na talaga siya. Ayan, ayos. So observe natin. Ito na mga kajak, road test na tayo. Ito yung ginagawa natin na walang reverse, na ipinakita ko sa inyo na ginawa lang natin ng paraan na tinig weld yung kanyang tinatawag na stopper. So ito nagre-reverse na mga kajak. Tignan nyo, pa-reverse ako. So reverse, yun o. Yan, nagre-reverse na mga kajak. And then forward tayo. Okay na rin. So in-overhaul natin tong transmission nito mga kajak, na dahil nga yung reverse ang problema, and then nagpalit na rin tayo ng shift fork, ay hindi pala shift fork, dry clutch o dual clutch. So yan ang ginawa natin sa sasakyan na ito. So nagro-road test kaya ito, mataas mga kajak, tignan nyo yun, mataas. So inakyat namin, so far okay naman siya, wala tayong ibang nararamdaman. So patakbuhin pa natin, maganda na yung shifting niya rin. Ayan, ganda na rin shifting niya, tsaka yung hatak. Sa dos, nag-ano siya, nagsishift, ayan. Okay na yung response niya. Ayan, wala nang check engine. So patakbuhin pa natin ng matulin-tulin, 60 kilometers. Ayan, so far napakaganda na siya. Ito na mga kajak, ayos na, smooth na ang takbo. Ang ganda na ng takbo mga kajak. So sulit naman yung pagkaka-rebuild nung tinatawag na gear housing, no? Ito, primera, ayan, segunda. Nagsiship ng kusa na maganda. So yung pagkaka-TIG weld dun sa kanyang reverse na stopper, okay naman. So pinapakiramdaman natin, i-reverse natin at saka pino-forward, okay naman na siya. So hopefully matibay naman yung pagkaka-TIG weld nito mga kajak. So at least hindi tayo gumastos ng sobrang laki, dahil yung gear housing ay meron po kami na pagtanungan, 30,000 gear housing lang, no? Yung pinaka housing lang na nandoon yung stopper. So kita nyo dyan sa vlog natin, yun, ang ganda na ng takbo mga kajak ko. Kita nyo, lulusot-lusot pa ako. Ayos. So ganun lang mga kajak, no? Tayo pagka may ganito mga problema, syempre hindi naman tayo agad
humahatol, bumibili ng mga piyesa, check muna natin para hindi na masyadong mapagastos din ang pinong-pino ng takbo mga kadyak ko. Ha? Yan ha, tama. So balik na tayo at napatakbo na natin 80. Pero mas maganda, patakbo pa ito na may 100. Okay, 120. Pero okay na ito mga kadyak. Ayos na. So ayun mga kadyak, umukay na yung sasakyan pero yung may-ari under observation kasi yung may-ari marunong din naman no at siya ang nag-suggest na ititigil yung tinatawag na gearbox no yung nasa likuran na yon at chinek ko naman upon checking no kasi plano namin sana kukuha ng surplus. Ang mahal din ng surplus mga kadyak. Alam niyo ba ang surplus ay around 30,000 yung surplus na gearbox. Okay, yung likuran lang noon. So ayun yung mga kadyak, itong may-ari at naintindihan niya naman yung sasakyan niya. Yun ang kaganda no sa mga may sasakyan. Dapat kahit papaano medyo may knowledge tayo patungkol sa sasakyan natin, ano nature ng sasakyan natin. Kagaya nito, ang may-ari alam niya yung nature ng EcoSport kaya naintindihan niya. So, anyway, siya na rin mismo nag-initiate na itigweld yan. Actually, mga kadyak, siya na rin ang tumira ng tigweld na yan, no? And then kami na lang uli ang nagbalik, no? Sinet up natin na maayos at binalik lang natin. At sabi ko, check na lang natin kung tatagal, no? Ngayon, upon checking naman, napaka-smooth ng takbo, walang problema sa reverse, okay, no. Hopefully naman, talagang tumagal ito. So, under observation, para sa ganon, kung may mga gagawin tayo dito sa ating shop, na ganyan ang case, na wala yung reverse at naputol, kalimitan napuputol yung mga kadyak no? Yung stopper na yan. So, pwede nating i-recommenda yan kung matibay naman ang pagkagawa. So anyway mga kadyak, yun lamang no. Ini-review ko lang yung ginawa natin at okay na yung EcoSport na nawalan ng reverse. So pag nawalan ng reverse, maraming dahilan. It's either actuator, it's either TCM, it's either yung tinatawag na shift fork o dual clutch, magkakasama yung mga kadyak at saka yung tinatawag na mechanism niya, na stopper niya doon sa kanyang gearbox. Jacob Aldridge Auto Care, the shop that cares for your car.